Today gagala tayo at hindi na natin kailangan ng passport para mapuntahan ang mga tourist spot around the world. Dahil matatagpuan lang natin yan dito sa Cavite. Pero syempre bago makaalis kailangan muna natin ng airport at eroplano para makabiyahe. Which is meron din yan dito sa Torres Farm. Konting lakad lang makikita mo na agad ang Burj Khalifa pero under construction pa lang ito. May White House, Pyramid, Bethlehem, Eiffel Tower, Seven Magic Mountain at marami pang iba. Kaya mas masaya na dito sa happiest place in Cavite. Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel, and today babalikan ulit natin ang Torres Farm sa Cavite para ma-check din natin kung ano yung mga bagong attraction doon ngayon. So, tuturuan ko pa rin kayo kung paano mag-commute at kailangan nila makapunta dito sa may PITX or PTEX. Ayan, so dito tayo sasakay ng bus papuntang Nai, Cavite at bababalan tayo doon sa may Sabang. Ngayon sasakay na tayo ng bus, dapat yung signboard guys is Naik. Ayan, so dito lang medyo mahaba-haba lang yung pila pero paakit na din tayo. Ayun guys, so nakarating din tayo dito sa may Sabang at lagpas isang oras din yung biyahe po natin at dito lang tayo ibababa sa may Shakey's. At yung pinaka-landmark natin, ito sa may Jollibee. At wala naman dito sa may Jollibee, tatawid lang tayo sa kabilang side para makasakay tayo ng tricycle papuntang Torres Farm. Ngayon nakarating na tayo dito sa may Torres Farm at yung pamasahe pa lang natin sa tricycle is 25 pesos. At dito naman guys, pagbaba mismo natin ng tricycle, ito na agad yung Torres Farm. So ito na yung pinaka-entrance nila dito. Ngayon, andito na tayo sa loob at dito pala guys sa bandang right side natin, ito yung parking area at libre pa rin yung parking nila dito. At dito guys, pagpasok pa lang din talaga natin, may makikita na agad tayong bago dahil meron na sila ditong pa-airport. Ayan, so dati kasi pag pangbabayad tayo ng ating entrance fee, ay dito lang banda, pero ngayon mas ginawa nilang parang airport yung design. So sobrang ganda na kasi para talaga tayong magta-travel dahil may pa-airport na din sila dito. So pagdating pa lang natin dito, yung pinakaunang gagawin talaga natin guys is pupunta tayo dito sa may airport para makapagbayad ng ating entrance fee. Ayan, so nasa loob na tayo guys at grabe, sobrang ganda dito. Akala mo talaga nasa airport tayo at dito naman yung magbabayad tayo dito sa may bandang left side kung gusto lang natin ng sightseeing, pero kung gusto natin mag-swimming, dito tayo sa may bandang right side magbabayad. Kung waiting naman tayo guys, meron din silang upuan dito. Ayan, so pwede natin magamit para makapagpahinga muna tayo. Ayun guys, so nakapagbayad na tayo dito at binigyan tayo nila ng map at saka yung resibo po natin at kaya din sila ay nakapang flight attendant din sila para talaga ma-feel natin na nasa airport din tayo. Ayun guys, so lumabas na agad ako ng airport para makaikot na tayo at ito na yung pinaka-starting point natin para malibot natin lahat dito sa Torres Farm. At dito pala, makikita natin agad dito yung DLT. Ayan, pagkain agad yung makikita natin dito guys. At dito naman, ang dami din mga choices. Tapos ang ganda din ng restaurant nila dito. So ganyan, ang daming mga table. So ito na yung menu ng DLT. At ang meaning pala ng DLT guys is dito lagi tayo. Ayan, so dito naman is makikita natin dito yung menu nila. Sobrang dami. Ang dami natin pwede mapagpilian dito. Pwede kayong makabili na may pang breakfast, may pang lunch, may pang dinner at pang merienda. So ganyan guys, ganyan kadami po. Mga ilang pages din to para makapili tayo ng mga gusto nating kainin. Yan, so may mga drinks. Tapos dito naman is meron din silang, ayan, may pa-alfresco din sila. So pwede tayong pumwesto din dito. Ngayon diretso na tayo dito sa next destination natin. At syempre guys, hindi makukompleto yung airport nila kung walang immigration. Ayan. So meron na tayong immigration din dito. So isa din to sa attraction na din nila dito. After natin magbayad, lalabas na agad tayo dito sa may arrival. At paglabas pa lang natin guys, makikita na agad natin dito yung airplane. So isa din to sa pinakabago. Ayan, so unahin mo natin dito sa airplane. Yan, sa ang laki din ng airplane dito guys. So pwede tayong magpa-picture na dyan. Talagang kompleto na guys yung pag-travel natin around the world. Dahil meron na silang pa-airport at pa-airplane dito. Ayan, so after naman ito is diretso na agad tayo dito sa may windmill sa Netherlands.
Dahil kakatapos lang ng Chinese New Year, meron pa rin sila ditong decoration. Ayan, so dito naman guys, sa bandang right side natin is may mga kainan din. Ayan, so maraming kainan dito guys na nagkalat na din para just in case na magutom ka, diretso na agad tayo dito sa mga kainan. At dito naman sa bandang left side natin, andito din ang Eiffel Tower. Ayan, so isa din to sa pinupuntahan talaga dito guys. Marami nagpa-picture dito. Ngayon, diretso na tayo sa Moai Statue ng Chile. Ito naman yung sa I Love Torres Farm. Ayan guys, so pwede din tayo mag-picture na dito. At yan sa likod lang yan, mayroon din mga malalaking kahoy. Ayan, so napaka-relaxing lang dyan guys kasi ang hangin, may mga table din po dyan na pwede natin magamit. Kung pagod na din kayo, pwede kayong tumambay muna dyan kasi napaka-relaxing lang. Ngayon lumipat na tayo dito sa may Stonehenge ng England. Ayan, tapos ngayon pala guys is 9:30 na, so sobrang init na. Kaya kailangan bilisan na din natin yung pag-tour natin dito. Ito naman ang urban lights ng California. Dito naman kung meron kayong dalang dogs, meron sila ditong dogs park. Ayan, so ipapasok lang natin sila dito at ito din yung rules nila. Ngayon nakarating na tayo ng USA at ito naman ang 7 Magic Mountains. Continuous pa rin yung pag-tour natin dito guys. Dito naman habang naglalakad tayo, meron tayong makita dito mga food stall. Ayan, so pwede pa rin tayong bumili dito pag nagutom na. Dito meron pa rin silang pa-photo center guys. Isa din to sa bago nila. Ayan, so pwede tayong magpa-picture dito kahit saang area dito sa Torres Farm. At 150 pesos po yung bayad dito. At ayun lang, unleashed shots na po yun. Tapos yung ipiprint nila, isang piraso lang po. Pero yun nga, yung unleashed shots naman natin is pwede nating makuha, pwedeng matransfer din sa atin. So meron tayong soft copy and hard copy. Ngayon naman andito na tayo sa Old Greece at syempre sa Greece din po ito. Itong sa harap natin ngayon, ito naman ang Sydney Opera House ng Australia. Dito din sa Sydney Opera House, andito din yung Amare La Cocina. Nakarating na tayo dito sa may bandang gitna at ito palang area dito guys is ginawa na siyang domestic airport. Ayan, hindi ko sure kung domestic na ito before or ginawa lang siya ngayong domestic dahil meron na siyang international dun sa pinakaharap. Dito sa domestic airport, pwede din tayo mag-inquire ng mga rates nila dito, mga accommodation. Ayan, tapos dito lang sa tabi guys, meron din sila ditong convenience store. Ayan, so pwede tayong bumili dito ng mga drinks, ng mga chichirya, ganyan, may mga pa-souvenir at may mga salbabida din po sila dito, mga pang-kids. Sa may mga accommodation, ito na din yung parking area. So napapasok natin hanggang dito yung sasakyan para mas malapit na po sa accommodation at syempre libre din po yung parking nila dito. So ang next destination natin ay ang Big Ben ng UK. Guys, parang hindi pa tayo nangalahati dito at ito pala yung dinadaanan natin. Meron din mga food stall dito. Andito yung potato corner, tender juicy, may scramble. Ayan, so marami din tayong pwedeng mapagbilhan. At ngayon naman is diretso na din tayo dito sa may Christmas Village. Ngayon andito na tayo sa may Christmas Village at kasama ko lang si Santa. Ayan, sobrang init nga lang ng Christmas Village natin guys. Pero eto na, sobrang ganda talaga dito. Ang dami mga bahay. Ayan, so kitang-kita natin na sobrang ganda. At ito pala yung mga bahay dito is mga bahay talaga to ng mga magkakapatid na may-ari dito. Ito naman ang gingerbread ng Germany. Ngayon nakarating na tayo dito sa may bandang dulo at buti na lang may malaking kahoy dito. Napakahangin, malilim dito guys. Tapos ano lang, napaka-relaxing. Tapos ito na yung makita natin bahay na sobrang ganda din. Ayan, tapos dito naman sa bandang tapat lang niya, makita natin dito yung iglo ng Canada. At mula naman dito sa may iglo, konting lakad lang, mararating naman natin yung Bethlehem. Dito naman maganda din kasi malilim dito. Ayan, tapos medyo konti lang din naman yung taong pumunta pa dito. Siguro mamaya paghapon, mas madami na yung mga taong pumupunta dito para makapag-picture din.
Grabe guys, sobrang dami ng magaganda dito. Kaya kung nag-plan kayong pumunta na agad kayo ngayon dito dahil sobrang dami na natin makikita. Ang gaganda ng mga bagong attraction nila dito. So ngayon naman is naglalakad pa rin tayo dito at nandito lang dito sa may bandang left side natin. Andito lang ang Burj Khalifa at ano lang to, under construction pa. Pero maganda na guys kasi may naka-structure na dito. So konti na lang matatapos na din to. Dito naman sa bandang dulo, meron pa silang ginagawa dito, under construction pa. At hindi din natin ito makikita pa sa map dahil yun nga, ginagawa pa lang. At dito naman sa pinakaharap natin, dyan lang natin makikita yung White House. Ayan, so dito na area guys is under construction pa. Yun nga, hindi pa ito nakalagay sa map nila. So meaning, next time siguro pagbalik ulit natin dito, baka matapos na. Pero ang ganda, mas lumawak talaga yung area dito. Ayan, so paikot yan hanggang marating natin yung White House. Dito naman may ganito din pala dito guys, yung mga malalaking chess. Ayan, hindi ko lang alam kung saang lugar to or part din ba to. Ganyan, kasi since bago lang din to, wala pa siya sa map. So hindi pa natin makita kung ano talaga yung tawag dito. Pero ito yung sa pinakaharap natin. Ito naman yung Louvre. Hindi ko sure kung tama yung pag-pronounce. Louvre Museum. Ayan, sa France din to ito guys. Ayan, so ito naman is under construction pa. Ngayon naman nakarating na tayo dito sa China. So ito din yung Great Wall of China. Ayan guys, so mahaba din talaga to. At grabe, sobrang init na talaga ngayon guys. Ayan, pero tuloy pa rin yung pag-tour natin dito. At ito pala sa may left side natin, ayan. Medyo may mahaba pa yan, diretso pa yan dun. At ito naman is makita natin dito yung Christ the Redeemer. Ayan, so yung area na yan guys, sobrang dami pa talaga yung mga ginagawa nila. Sobrang lawak pa. Ayan, so next time pagbalik natin dito, grabe, sobrang lawak na dito guys. Ang dami natin pwedeng mapuntahan. Ngayon naman, nandito na tayo sa may swimming pool at dito naman nakapalibot lang din yung mga accommodation nila. Andito yung Aladdin Castle, yung Dubai Villa, Umayyad Palace at Sultan Palace. Dito naman sa mga swimming pool, meron ding mga nakapalibot dito na mga cottage. Ayan, so pwede tayong pumeso din dito guys para mas malapit dito sa swimming pool. Dito naman sa taas guys, ito yung pambata. So ito naman is 2 feet yung lalim. At dito naman sa pang-adult is 3 feet dito. Tapos hanggang sa dulo is nasa 5 feet na. Kanina po tayo naglalakad dito at dito naman pala guys, kung nauhaw na kayo, meron naman tayong mapagbilhan din dito. May mga drinks, may milk tea, ayan. So pwede din tayong bumili dyan ng mga pagkain. Ayan, tapos ngayon naman is diretso na tayo dito sa Central Park, dito sa may New York. Ngayon diretso naman tayo dito sa Statue of Liberty. Ngayon naman, nakarating na tayo dito sa Egypt at ito naman ang Pyramid and Sphinx. Dito pala sa likod ng pyramid, makikita natin yung pinakadulo ng Great Wall of China kung galing tayo dun sa kabilang side. So siguro pwede naman tayo ditong mag-start hanggang makarating tayo sa kabilang side. So vice versa lang din siguro. Grabe guys, sobrang bilis lang talaga ng flight natin. Hindi ako napagod sa pag-tour natin ngayon dahil from Egypt, nakarating na agad tayo dito sa may Korean Garden. Ngayon mag-relax lang muna tayo at dito lang ako guys, pa-swing-swing lang habang malamig dahil malamig yung hangin dito at yung pinakaharap natin, ito na yung sa Santorini sa Greece. Sa mga gustong mag-Japan, meron din silang Japan Villa. Ayan, so isa talaga to sa destination na pinakagusto ko din puntahan. During Saturday and Sunday, meron pala silang pa-train dito. Ayan, so pwede tayong sumakay from 2 p.m. hanggang 7 p.m. po yan. So, ang babayaran natin dito guys is 40 pesos. Ang next destination natin, alam kong matutuwa yung mga girls dito. Ito yung Cinderella Castle, ayan, sa Hong Kong. At dito naman guys, sa loob, sobrang ganda din dito. Ayan, makikita po natin, talagang matutuwa sila dito.
At yung paglabas naman natin is makikita agad natin Merlion ng Singapore. Ito talaga yung maganda dito kasi nakapasyal ka na, pwede ka pang mag-swimming din. Ayan, so dito tayo sa isang swimming pool at yung for kids nila is 2 feet pa rin at yung for adult is 3 feet at yung pinakamalalim is 5 feet. Habang nag-swimming ka dito, makikita mo lang agad yung Leaning Tower of Pisa. Continuous pa rin yung lakad natin, guys. Ayan, so dadaan muna tayo dito sa may bridge. Ayan, ang ganda din dito sa bridge, oh. Ayan, pwede tayong mag-picture. Tapos dito naman is makita natin yun. Ayan, yung lake. Ayan, kitang-kita natin doon yung area dyan. Tapos dito naman sa kabilang side. Paglabas natin dito, ito na yung Old Greece. Ayan, yan yung sa swimming pool. Tapos ito pa rin yung sa lake. Tapos andun yung Japan Villa. Yan, ganyan yung pinaka-itsura dito. Meron din pala silang pakayak dito, guys. 200 pesos for 30 minutes at open lang to from 10 a.m. hanggang 5 p.m. Nakarating na tayo sa Philippine Villa or Modern Bahay Kubo. Ayan, sobrang laki dito, guys, at facing lang dito. Ayan, may swimming pool at sobrang lamig din dito. Napaka-relaxing lang. Malilim kasi dito, may mga puno, ganyan. So ito na yung swimming pool, sobrang feeling ko ang lamig ng tubig dito ngayon. Ayan, so meron ding part dito na para siyang cave. Ayan, pwede tayong pumasok dyan tapos makapag-swimming, ganyan lang. So ngayon naman is diretso na din tayo sa may kabilang side kasi meron pang swimming pool dito. Ito na ang last na pupuntahan natin, ang Legoland ng Malaysia. Masarap din tumambay dito kasi malilim lang. Ayan, so kahit yung sink nila, naka-legod pa rin yung design. Tapusin tayo dito at grabe napagod din ako kasi sobrang laki ng area dito. Mas lumaki pa ngayon. Ayan, so dito pala yung entrance fee for day tour nila pag hindi ka mag-swimming, sightseeing lang. For kids is 160 pesos, for adult naman is 230 pesos. Ayan, so kung mag-sightseeing ka plus swimming, yung kids nila dito is 190 pesos tapos yung for adult naman is 260 pesos. Kung ayaw mo naman maglakad, meron sila ditong rent me. Ayan, so sasakay lang tayo, guys, tapos iikot tayo dito ng 30 minutes, 100 pesos po yung bayad natin dito. So kung gusto niyo mag-stop over naman para makapag-picture, pwede din po yan. Ayan, so yun lang, guys, at sana na-enjoy niyo po yung vlog po natin. Baka meron pa kayong mga suggestions, pwede niyo comment yan. And don't forget to subscribe. Click the notification bell para ma-update kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Thank you, guys, for watching and see you on the next vlog. Bye! Black Corvette.